Lira, may dumating na sulat. Sigaw ng kanyang inang si Aling Letty habang lumalapit sa maliit nilang kubo. Nagtatakang lumapit si Lira. Basa pa ang laylayan ng kanyang palda mula sa kanyang paglalabas sa sapa. Binasa niya ang sulat, isang imbitasyon para sa grand family reunion ng mga Miranda. Ang angka ng kanyang amang matagal nang pumanaw. Gaganapin ito sa isang private resort sa Batangas. May programang inihanda, palaro, kainan, at muling pagkikita ng magkakamag-anak mula sa iba't ibang parte ng bansa. Napabuntong hininga siya. Pupunta ba tayo, Nay? Kung gusto mo anak, pupunta tayo. O at wala tayong karangyaan, pero may tangal tayong dadalhin. Sagot ng kanyang ina, sabay haplos sa kanyang buhok. Ilang araw bago ang reunion, pinag-ipunan ni Lira ang pamasahe at bumili ng bagong palda sa ukay-ukay. Ngunit sa araw ng handaan, wala silang ibang ulam kung hindi sinaing na isda, ang paborito ng kanyang ina at tanging kaya ng kanilang kusina. Inilagay niya ito sa isang malinis na plastik na lalagyan. May kasamang mainit na kanin. Tahimik nilang tinungo ang resort. Sakay ng jeep. Bit-bit ang pag-asang kahit hindi marangya, mapapansin sila dahil bahagi sila ng pamilya. At pagdating nga nila sa resort, bumungad ang malalaking sasakyan. SUV, van, at mga kotse na mamahalin. Ang entrance ay may tarp na may nakalagay na Miranda Clan Reunion. May mga food trays sa mahabang lamesa. Lechon, pasta, cake, trays ng sushi, wine, at imported na alak. Napatitig si Lira sa kanyang hawak na dala. Tila lalo itong lumiit at lumamig. Nako, sino ba yan? Bulong ng isang babaeng naka-designer dress. Si Lira ata yan, yung anak ni Letty. Yung ano? Ewan, hindi ko nga kilalang masyado. Ayun, may tala. Ano yan? Ulam? Sana wag ipatong sa buffet. Sabay tawa ng isa. Pumasok si Lira na may pilit ng ngiti, habang ang ina niya ay tahimik lamang na sumusulyap sa paligid. Lumapit siya sa dulong mesa at inilapag ang dalang pagkain. Ngunit bago pa niya mailapag ng buo, isang tita ang lumapit sa kanila. Ay iha, dyan pa talaga ilalagay yan? Baka mangamoy ang ibang pagkain ha? Hindi na siya sumagot. Tinabi na lamang niya sa pinakasulok. Sa gitna ng kainan, halos walang lumalapit sa kanila. Maraming mata ang nakatingin sa kanila. Tila nagtatawanan ng palihim. Si Carmela, isa sa mga pinsan niyang may-ari ng events company, ay hayagang nagsabi, Lira, dapat pala sa picnic ka pumunta, hindi sa reunion. Pang-iskinita kasi ang ulam na dala nyo. Tumawa ang ilan, at sa harap ng lahat, naramdaman ni Lira ang sampal ng hiya sa kanyang muka. Hindi siya umiiyak, pero ang dibdib niya'y tila sinasakal. Habang pauwi silang mag-ina, nakatitig si Lira sa buwan. Darating ang araw, mahinang bulong niya. Hindi sinayang na isda ang maalala nila sa akin kung hindi kung papaano yung pinagtatawanan nila ang siya palang magiging matagumpay balang araw. Kinabukasan, matapos ang reunion, tila hindi pa rin makatulog si Lira. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang mga tawa, bulungan, at mapanghusgang tingin ng mga kamag-anak. Ang mga salita ni Carmela ay parang lason, masakit, nakakahiya, at hindi madaling kalimutan. Habang nakaupo siya sa harap ng kanilang maliit na lamesa, tinanong siya ng kanyang ina. Anak, masama ba ang loob mo? Hindi po ako galit, Nay. Pero ngayon alam ko na, hindi lahat ng pamilya ay marunong rumispeto. Tahimik ang hapunan nilang dalawa. Sinayang na isda pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa kahirapan, kung hindi dahil sa prinsipyo. Sa katahimikan ng gabi, nagsimula nang umusbong sa puso ni Lira ang matinding hangarin. Ang siya ay makaangat, hindi para gumanti,
kung hindi para patunayan na hindi siya dapat kinakaya bilang kamag-anak. Makalipas ang ilang araw, nagsimula siyang maghanap ng trabaho sa bayan. Kumatok siya sa mga tindahan, nagtanong sa mga palengke, at kahit maliit na kita ay kanya talagang pinapatos. Sumasideline siya bilang tagahugas ng pinggan sa karinderya ni Aling Bebang, isang masungit ngunit makatarungang matanda. Abat mabilis ka pala't masinop, iha. Sabi ni Aling Bebang matapos ang ilang araw niyang pagsasideline. Gusto mo bang ituro ko sa'yo kung papaano namin ginagawa tong mga tuyo? Opo, gusto ko po. Sagot ni Lira. Tuwing gabi, bitbit ang kaalaman sa paghahanda ng tuyo at sinayang na isda, nag-eksperimento siya sa kanilang kusina. Gumagamit siya ng mas malinis na lagayan. Nag-eksperimento sa lasa at pinag-aralan kung papaano itong mapapanatiling sariwa. Sa panahong ito, ay naisip niya, bakit kaya hindi ko ito gawing hanap buhay? napakasarap kasi ng tuyo at sinayang na isda nila Aling Bebang. Talaga namang hahanap-hanapin mo ito kapag ito ay iyong natikman. Kaya naman naging interesado si Lira dito. Minsang nagbebenta siya ng maliit na balot ng tuyo sa palengke. Isang babae ang lumapit. Matikas, nakasalamin, at may dalang eco bag. Ito ay si Manang Delia, retiradong negosyante at dating may-ari ng grocery store. Sa'yo ba tong binibenta mo, iha? Tanong nito habang inaamoy ang isang sample. Opo, ako po ang nag-aayos niyan. Bagaling, mukhang malinis at may lasa. Bihira akong makaamoy ng napakabong tuyo na kahit hindi pa iniluluto ay parang ang sarap-sarap ng kainin. Mula noon, paminsan-minsan ay binibisita ni Manang Delia si Lira. Tinuturuan siya ng marketing, packaging, at tamang costing. Ipinakilala rin siya sa ilang kaibigan nitong may tindahan. Huwag mong isipin na maliit ang produkto mo, iha. Kung paano mo ito iharap sa tao, doon ka babasihan. Sabi ni Aling Delia habang sabay silang naghahanda ng sample packs. Habang ang iba ay abala sa pagpapasikat sa social media, si Lira naman ay abala sa pagtikim, pagbabalot, at pakikipag-usap sa mga suki. Hindi siya nag-post, hindi siya nagyayabang, pero bawat araw may isang bagong customer. Bawat linggo may nadadagdag na benta. Sa tahimik na paraan, dahan-dahang lumalaki ang kanyang mundo. At sa mga panahong ito, hindi niya nakalimutang balikan sa isipan ang eksena sa reunion. Hindi para masaktan, kung hindi para palakasin ng loob. Dahil ang sakit na galing sa panlalait ay siya ring nagtulak sa kanyang umangat. Makalipas ang ilang buwan, lalong tumibay ang pangarap ni Lira. Sa tulong ni Manang Delia, nakakuha siya ng maliit na pwesto sa gilid ng palengke. Isang munting stall na may karatulang lutong isda ni Lira. Hindi man bongga ang pangalan, sigurado naman ang kalidad. Bawat umaga, siya na mismo ang bumibili ng isda sa palaisdaan. Inaayos niya ito, nililinis at saka isinasalang sa lutuan para ibenta bilang sinaing, inihaw o pinatuyo. Gumamit siya ng mas maganda at mas makulay na packaging. Meron itong label, may contact number, at may expiration date. Aba, sosyal lang pagkaing probinsya. Sabi ng isang suki habang binibilang ang bayad. Sa lasa pa lang ay panalo na. Sabi naman ng isa. Gabi-gabi, kahit pagod, ay naglilista si Lira ng kita, gastos, at feedback ng mga customer. Hindi siya eksperto sa negosyo, pero sinisigurado niyang bawat pagkakamali ay tinutumbasan ng bagong aral. Minsang dumalaw si Manang Delia, dala-dala ang isang kahon. Iha, Lira, gusto kong ipamana sa iyo ang ilang kagamitan ko noon. Vacuum sealer, weighing scale, at food grade containers. Hindi ko na ginagamit ang mga yan, kaya sa ina lang. Sigurado po ba kayo? Tanong ni Lira, halos may iyak-iyak. Sigurado ako. Nakikita ko sa iyo ang dating ako. Masipag, matalino,
at merong puso. Ayoko lang na maubos yung apoy mo. Panatilihin mo yan ha? Mula sa simpleng stall, lumipat si Lyra sa isang mas malaking espasyo malapit sa terminal. Dito mas marami ang dumaraan. Mas malawak ang naabot. Nagsimula na rin siyang tumanggap ng order online. Pinost ng isang customer ang produkto niya sa social media at nag-viral ito sa isang food group. Naku, matagal ko nang hinahanap to. Parang luto ng nanay ko. San galing to? PME seller. Hindi nagtagal, may isang vlogger na nag-schedule ng food review. Nagulat si Lyra, pero kalmado niyang hinarap ito. Ang sarap, pang-export ang lasa, sabi ng vlogger sa video. At mula noon, tuloy-tuloy na ang mga orders. Habang abala si Lyra sa pagpapaunlad ng negosyo, nababalitaan niya mula sa ibang mga kamag-anak ang mga nangyayaring problema kina Carmela at sa iba pang mga pinsan. Nagsara raw ang event company ni Carmela dahil sa sobrang dami ng utang. Si Tito Roger naman niya ay nagretiro na't nalugi si stock market. Wala siyang naramdamang saya sa kanilang pagbagsak. Ngunit hindi rin niya ikinakaila sa sarili na may bahagi sa kanyang tahimik na kasiyahan. Isang gabi, habang nakaupo sa may bintana, pinagmasdan niya ang ina na mahimbing na natutulog. Inay, kung hindi tayo pinagtawanan noon, baka hindi ako umabot dito. Kaya salamat din. Salamat sa sakit, sa hiya, at sa sinayang na isda na pinagtawanan nila. Para kay Lyra, hindi lamang ito isang pagkain. Ito ang naging apoy sa dibdib niyang nagtulak na lumaban, magsikap, at lumipad palayo sa kahapon. Mabilis ang naging takbo ng mga pangyayari para kay Lyra. Sa loob ng isang taon, ang maliit na pwestong nagsimula sa gilid ng palengke ay naging 3 stall sa magkakaibang lugar. Isa sa terminal, isa sa loob ng mini grocery ni Manang Delia, at isa sa isang food hub malapit sa paaralan. Nagkaroon na rin siya ng 3 tauhan, pawang mga kabataan mula sa kanilang barangay na naghahanap ng sideline. Tinuruan niyang mga ito ng tamang paraan ng pagluto, paghahanda at pakikitungo sa customer. Hindi lamang tayo nagbebenta ng pagkain. Lagi niyang paalala. Nag-aalok tayo ng alaala, yung lutong ina, lutong tahanan. Hindi lang pagkain ang produkto ni Lyra ngayon. Ibinibenta rin niya ang mga homemade na suka, sinamak, chili oil, at kahit mga lutong gulay sa garapon. Lahat ay may uniform packaging at brand. Timpla ni Inay. Ang logo? Isang ina na may hawak na palayok habang ito ay nakangiti. Sa tulong ni Manang Delia at ng ilang bagong kaibigan mula sa food industry, nakasali si Lyra sa isang regional trade fair. Dito napansin ng ilang investors ang kanyang produkto. May mga nag-alok ng partnership, ngunit pinili niyang dahan-dahanin ang paglago. Hindi ko kailangan ng mabilis na kita. Ang gusto ko ay tumibay ng dahan-dahan. Sagot niya sa isang negosyanteng nag-alok ng franchising kaagad. Isang araw, dumating ang balita. Ang anak ni Carmela ay hindi na nakapagpapatuloy sa kolehiyo. Naghahanap na ng part-time work sa lungsod. Si Carmela naman, nakikitira sa kapatid nito sa Maynila matapos mawala ng tirahan. Unti-unti nang nararamdaman ng ilan sa kanyang mga kamag-anak ang pag-ikot ng gulong ng buhay. Isang hapon, habang nag-aayos si Lyra ng mga orders sa kanyang maliit na opisina, sa itaas ng kanyang central kitchen, dumating si Ate Rowena, isa sa mga dati niyang pinsang tahimik lamang noon sa reunion. Lyra, pasensya ka na kung hindi ako tumulong noon ha. Nahihiya kasi ako eh. Pero gusto kong magtanong, naghahanap ka pa ba ng supplier ng dried fish? Nagulat si Lyra, pero umiti siya. Oo, sakto. Gusto ko sanang kumuha ng mas maraming variant. Gusto mo bang subukan? At doon nagsimula ang bagong hakbang, pagbibigay ng oportunidad sa iba. Hindi niya ginamit ang kanyang tagumpay para ipamukha ang kahapon, kung hindi para hikayatin ng iba na bumangon din. Ngunit sa kaloob-looban niya, hindi pa tapos ang kanyang kwento. Isang bagay ang matagal na niyang hinihintay. Ang muling pagkikita ng buong pamilya sa susunod na reunion.
Doon sa mismong lugar kung saan siya minsang pinahiya, ay babalik siya, hindi para gumanti, kung hindi para tahimik na ipamukha ang kanyang tagumpay. Hindi sa salita, kung hindi sa gawa, hindi sa galit, kung hindi sa presensya. At higit sa lahat, hindi dala ang sinayang na isda, kung hindi ang brand ng kanyang tagumpay na ipinundar mula sa pinaka-inaalipustang ulam ng kanilang angkan. Isang gabi, habang nag-aayos si Lyra ng delivery records, biglang tumating ang isang makintab na sobre. Ipinasa ito ng kanyang empleyado na si Miko. "Ma'am, may dumaan pong lalaki kanina. Iniabot po ito. Sabi importante raw." Binuksan ni Lyra ang sobre. Sa loob nito ay isang formal na invitation. Naka-engrave sa mamahaling papel. Family Miranda Grand Reunion. Sa ika-25 ng taon. Gaganapin si Green Hills Garden Resort. Sa ibaba ay may nakasulat na lahat ay inaasahang dadalo. Natahimik si Lyra. Ilang minuto siyang hindi makagalaw. Parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang sakit, ang hiya, at ang pangahamak. Ngunit ngayon, ibang Lyra na ang haharap sa kanila. Hindi siya nagtanong kung bakit siya muling naimbitahan. Hindi niya na kailangang pang malaman kung napilitan lang ba ang mga ito o kung talagang gusto siyang makita. Ang mahalaga ay darating siya, hindi para magyabang, kung hindi para manindigan sa sarili. Makalipas ang ilang araw, inihanda niya ang kanyang isusuot. Simpleng ngunit elegante. Isang linen na kulay puti. May sulsi ng mga istang bordado sa laylayan. Isang pares ng sapatos na gawa ng isang local shoemaker. At isang hikaw na gawa sa shell ng tahong. Lahat ay produkto ng maliliit na negosyo na tinulungan niya sa pag-angat. Bago siya umalis, kinausap niya ang kanyang ina. Nay, may reunion po ulit. Gusto niyo po bang sumama? Tumango ang matanda. Sasamahan kita, anak. Ngayon, ibang kwento na ang isusulat natin. Dumating ang araw ng reunion. Dumating sila nang hindi naghahanap ng atensyon. Walang engranding sasakyan. Walang bodyguard. Ngunit lahat ng mga matain na palingon ang pumasok si Lyra. May hinahon, may tindig, at may dignidad. Si Carmela na noon ay kilalang bida-bida sa pamilya ay nasa gilid na lamang ng mesa. Payat na, hindi na masyadong maayos ang ayos at halatang dumaan sa hirap. Sa kanyang tabi, ang kanyang anak na lalaki, nakayuko lang at tahimik. Tahimik ang paligid, parang lahat ay nag-aabang sa kung ano ang mangyayari. Si Tita Maris, ang organizer ng reunion, ang unang lumapit sa kanila. Lyra, salamat sa pagdalo ha. Matagal ka na naming hinihintay. Ngumiti siya. Matagal ko na rin pong hinihintay ang araw na ito. Nagpatuloy ang programa. Hindi siya nagsalita. Hindi siya humingi ng atensyon. Ngunit nang dumating ang oras ng potluck presentation at ini-announce ang mga pagkain, ay nagulat ang lahat. Ang nag-sponsor po ng food packs na ito ay mula sa timpla ni Inay Foods, isang lumalaking negosyo na pagmamay-ari ng ating kamag-anak, si Lyra. Nagpalakpakan ng lahat. Ang mga dating mata na puno ng paghahamak ay napalitan ng paghanga. Ang mga bibig na minsang tumawa ng panlalait, ngayon ay nagsitahimikan. Si Carmela ay nasa dulo ng mesa, hindi makatingin kay Lyra. So unang pagkakataon, siya ang nahiya. Siya ang pinagsarhan ng mga dating kaalyado niyang kamag-anak. At si Lyra, tahimik lamang ito. Pero ang kanyang presensya ang pinakamatingkad sa lugar. Hindi siya nagtalumpati. Hindi siya nagturo ng mali. Pero sa hapagkainan, lahat ay nagsasandok ng kanyang lutong isda. Ang dati nilang pinagtatawanan, ngayon ay pinipilahan. Napakaraming handang pagkain ang ibinigay ni Lyra. Kasama na nga roon ang mga naglalakihang lechong baboy at napakasasarap na mga desserts. Pagkatapos ng kainan, unti-unting lumapit ang ilang mga kamag-anak kay Lyra. Hindi para manghamak, kung hindi para makipagkamay. Karamihan sa kanila, hindi na nagbabanggit ng nangyari, ilang taon nang nakakaraan. Pero sa tingin nila,
batid ang pagsisisi. Lira, napakaganda ng mga produkto mo ah. At nagtatap trending ka daw sa food apps ngayon. Bati ni Tita Elvie niya na dati nagtatawa-tawa rin sa dala niyang sinaing na isda. Ngumiti lamang si Lira. Opo tita, unti-unti lang. Pwede ba akong mag-reseller ng chili garlic mo sa lugar namin? Tanong naman ng isang pinsan niya. Padalan mo ako ng rate sheet ha? Dagdag ng isa. Tahimik lamang si Lira. Tumango siya at maayos ang pakikitungo. Pero hindi niya agad binibigyan ng pabor ang lahat. Hindi siya galit. Pero marunong na siyang lumugar kung kanino niya ibinubukas ang kanyang puso't negosyo. Habang ang mga mata ng marami ay nakatuon sa kanyang tagumpay, napansin na rin niya ang ilang dating maingay na ngayon tila nawala ng boses. Si Carmela na dati pasimuno ng panlalait ay halos hindi makatingin sa kanya. Umiiwas ito ng tingin, abala sa pag-aayos ng mga gamit. At tahimik lamang na nasa sulok. Isang sandali, tila nag-ipon siya ng lakas ng loob at lumapit. Lira, Mainang tawag niya. Carmela, Tugon ni Lira, kalmado at mahinahon. gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi ko inaakalang magiging ganito ang lahat. Hindi ka agad nagsalita si Lira. Tumango lang siya. Ang buhay ay bilog. Hindi natin hawak ang lahat, pero hawak natin kung paano tayong tumugon. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para mapatawad. Matagal ko nang pinatawad ang mga taong hindi naniwala sa akin. At matagal ko nang pinatawad ang mga taong nanlait at nanghamak sa amin ni Inay. Tumango si Carmela, pero kita sa mga mata ang sakit. Hindi dahil sa napahiya siya, kung hindi dahil nalaman niyang siya pala ang tunay na talunan. Hindi dahil sa negosyo, hindi dahil sa yaman, kung hindi dahil sa karakter. Ilang sandali pa, tinawag ng host ang lahat para sa isang family photo. Lahat ay nagsisiksikan sa gitna. Si Lira, sa huling hilera, sa tabi lang ng kanyang ina. Hindi siya pumwesto sa gitna. Wala siyang gustong agawan ng eksena, pero kahit nasa gilid siya, litaw pa rin ang presensya niya. Sa mga litrato, siya ang pinakakinukuhanan, hindi dahil sa siya ang pinakamaganda, kung hindi dahil sa siya ang may pinakamakulay na kwento. Pagkatapos ng event, isa-isang nagpaalam ang mga kamag-anak kay Lira. Bago umalis, ay nilapitan siya ng matandang lalaki, ang kanyang Tito Roger, na noon ay nagmamayabang ng yaman sa stock market. Pasensya ka na, Lira. Hindi namin nakita kaagad ang halaga mo. Pero ngayon, ikaw na ang inspirasyon ng pamilya natin. Salamat po, Tito. Sagot niya. Hindi ko po pinangarap na pagbayarin kayo sa nangyari noon. Pero masaya ako kung may natutunan po tayong lahat. Tahimik siyang umalis. Wala siyang iniwang masamang salita. Pero ang kanyang katahimikan, mas malakas pa sa anumang sigaw ng tagumpay. Makalipas ang ilang linggo mula sa reunion, unti-unti nang naramdaman ni Lira ang pagbabago at pakikitungo ng kanyang mga kamag-anak. May mga tumatawag, nagpaparamdam, nagpapadala ng mensahe sa social media, at pawang nais muling makalapit sa kanya. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang mapanuri. Hindi siya naging malamig, pero hindi na rin siya ganoon kadaling lapitan. Hindi dahil sa kayabangan, kung hindi dahil sa natutunan na niyang pahalagahan ng kanyang sarili. Isang araw, tumanggap siya ng sulat galing kay Carmela. Lira, hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko inaasahan na babalik pa ako sa ganitong punto ng buhay ko. Lugmok ako, walang masandalan, at puno ng pagsisisi sa sarili. Alam kong hindi sapat ang paghingi ko ng tawad, pero gusto kong sabihin na sana, kahit papaano, maintindihan mo kung gaano kasakit na matikman ang sarili kong ginawa sa'yo noon. Kasama ng liham ang isang maliit na envelope na may larawan ng anak ni Carmela, na ngayon ay nagtatrabaho na bilang delivery rider, kahit ito'y kaka-18 pa lamang. Si Lira kasi ang pinakabata sa magpipinsan, kaya naman ang ibang pinsan niya ay meron ng mga anak. Naluha si Lira sa kanyang nakita, hindi dahil sa awa, kung hindi dahil sa naramdaman niyang totoo ang pagbagsak ni Carmela. At kahit wala siyang balak na paghigantihan nito, ramdam niyang sapat na ang naging aral nito sa buhay.
Makalipas ang ilang araw, habang nasa central kitchen, may dumalaw na babae, si Carmela mismo. Hindi na ito nakaayos, simple na lamang ang damit nito. May dala lang na isang garapon ng tuyong isda. Lira, gusto ko sanang subukang maging supplier. Kaso nga lang, ako na lang ngayon ang nagdadrying ng isda sa amin. Hindi na kami katulad ng dati. Pero kahit kaunti, gusto kong magsimulang muli. Tahimik si Lira. Tinitigan niya si Carmela, hindi bilang kaaway, kung hindi bilang isang taong nawalan at gustong bumangon. Sige, dalhin mo dito bukas ng 10:00 ng umaga. May inspection ako ng bagong samples. Ipapasok kita kung pasado. Hindi na itago ni Carmela ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Tumango ito at nagpasalamat ng paulit-ulit. Pagkaalis ni Carmela, nilapitan siya ni Miko. Ma'am, sigurado po ba kayo? Siya po yun, di ba? Yung minsang nanghamak po sa inyo? Ngumiti si Lira. Oo, siya nga. Pero kung ako mismo ay nabigyan ng pagkakataong umangat, bakit ko ipagkakait sa iba, hindi ba? Tumahimik si Miko at napahanga. Sa mga sumunod na araw, naging supplier na nga si Carmela ng bagong linya ng dried fish products ni Lira. Pinangalanan itong Pagbangon Series. Sa bawat garapon, may maliit na kwento ng tagumpay sa kabila ng kahirapan. Isa sa mga paborito ng mga tao ay ang sinaing ni Carmela. Isang maalat pero malinamnam na isda na may simpleng packaging at sa likod nito ay merong linya. Mula sa mapait na kahapon, sinabawan ng tagumpay. Hindi alam ng mga bumibili kung sino si Carmela, pero sa bawat garapon, isang paalala iyon ng kapatawaran at pagkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Lumipas pa ang ilang buwan at mas lalong sumigla ang negosyo ni Lira. Ang kanyang mga produkto ay makikita na sa mga supermarket, online platforms at maging sa ilang convenience stores. Maraming tao ang humahanga sa kalidad ng kanyang mga produkto. Simple pero tunay. Lokal pero de kalidad. Hindi lang siya yumaman, kung hindi naging simbolo pa siya ng pag-asa at tagumpay para sa marami. Naimbitahan siya sa mga forums at business expos. Hindi para magyabang, kung hindi para ikwento kung papaano siyang nagsimula sa sinaing na isda at pati na rin sa panlalait. Sa bawat pagtindig niya sa entablado, hindi siya nagkikwento ng pagkakamali ng iba. Mas pinipili niyang ituon ang spotlight sa kabutihan, sa aral at sa pagbangon. Samantala, ang mga dating nanghamak sa kanya, marami na sa kanila ang dumanas ng hirap. Ang iba ay nawalan ng trabaho, ang iba hindi na nakabangon sa utang. Ang mga dating mapagmataas ay natutong yumuko. Ang dating tinitingala ay napalitan ng mga taong tulad ni Lira. Hindi makapangyarihan, pero merong dangal. Isang araw, ginanap ang isang food expo doon sa kanilang lalawigan. Si Lira ang naging pangunahing tagapagsalita at sa kanyang booth, dinagsa ng mga mamimili ang mga produkto nila. Sa isang gilid, may isang matandang babae na tila nag-aalangang lumapit. Si Tita Maris niya, ang dating nanghamak sa reunion. Ngayon ay payat na at simple na lamang sa pananamit. May dala siyang 2 garapon ng pickled papaya. Pilit na ipinapakita sa staff ni Lira. Lumapit si Lira mismo. Tita, kayo po pala. Nagulat si Maris, halatang naiiya sa kanya. Lira, pasensya ka na ha. Dumaan rin kami sa hirap. Wala na ang negosyo ng asawa ko at yung anak ko ay umalis na ng bansa. Hindi na nagparamdam sa amin. Naubos ng lahat ng aming pinagkakitaan. Tahimik lamang si Lira. Gusto ko sanang subukan. Ito lang ang kaya kong gawin ngayon. Ako na lang rin ang nagbabalat. Ako ang nagbobote ng lahat. Kinuha ni Lira ang isa sa mga garapon. Pinagmasdan niya ito. At pagkatapos ay ngumiti. Kung ito po ang paraan para makabangon kayo, bakit hindi ba? Dalhin niyo po ito sa opisina bukas. Ipapatikim natin sa R&D team. Naiyak si Maris. Lira, hindi mo alam kung gaano mo pinagaan ang damdamin ko. Ngumiti si Lira at marahan niyang tinapik sa balikat ang kanyang tiyahin. Naranasan ko rin po yan noon. Lahat tayo ay may panahong inaangat at panahong ibinababa.
Ang mahalaga kung papaano tayong muling tatayo. Habang papalayo si Maris, pinanood siya ni Lyra. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi ng pagmamataas, kung hindi ang paggalang sa sarili. Sa huling bahagi ng expo, nagkaroon ng segment kung saan pinangalanan ang mga boses ng lokal na tagumpay. Si Lyra ang tinanghal na pangunahing huwara ng tao. Ngunit sa halip na umakyat para magtalumpati, nagsalita lang siya ng maikli sa gilid. Hindi kailangang sumigaw para marinig. Minsan, sapat na ang tahimik na halimbawa. At doon, sa harap ng maraming tao, nakita ang mga mata ng lahat. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan, kung hindi sa kakayahang patawarin, magsimulang muli at magtagumpay ng may dangal. Sa kasalukuyan, maayos na ang buhay ni Lyra, kasama ang kanyang ina. Mag-inang dating inaapi dahil sa kanilang kahirapan, pero ngayon ay umangat na sa buhay dahil sa kanilang pagsusumikap at pagtatagumpay. Nakapagpatayo na si Lyra ng kanyang magandang bahay at doon sila naninirahan ng kanyang nanay. Hindi na sila muli pang nakaranas ng pangapi, pangmamaliit at panghahamak. Bagaman nakakaangat-angat na sila sa buhay, ni minsan hindi pumasok sa kanilang isip na sila ay kumanti at gawin ang bagay na yun sa iba. Sapagkat si Lyra at ang kanyang ina ay mayroong mabubuting puso na handang tumulong sa kapwa-tao.